Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na tumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa sa inyong inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan,
Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, turing ang kayo ay mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo ay mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, sabi ni Jesus. Ngunit pinagtsisikapan ninyo akong patayin, kayong sinasabi ko lamang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa niyo tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kung hindi sinugo niya ako. Maminamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat. Kalayaan at katotohanan. Lagi ho nating naririnig iyan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. The truth will
or the truth shall set us free. Sino nga ho ba ang taong malaya? At yan ho ay sinagot sa ating unang pagbasa. Si Haring Nabucodonosor, isang hari na makapangyarihan, lahat ho ay pwedeng gawin niya. Nakatira siya sa isang palasyo, very powerful. Siya ba ay tunay talagang malaya? Sapagkat inutusan niya itong tatlong kalalakihan, sina Sadrach, Mesach at Abednego, na sumamba sa ribultong pinagawa niya. At ito namang tatlo, na sina Sadrach, Mesach at Abednego, ay itinali, iginapos. Para sa atin, ang malaya ay si Nabucodonosor. At ang hindi malaya ay sina Sadrach, Mesach at Abednego. Pero ang totoo, si Nabucodonosor, siya ay hindi malaya. At yung tatlong kalalakihan dito, sila ang malaya. Sapagkat isinabuhay nila kung ano ang katotohanan at sino ang tunay nilang sinasamba. Sino nga ho ba ang tunay na malaya? Ang tunay na malaya ay ang tao na alam ang katotohanan. Pwedeng sabihin natin ang mga nakakulong sa bilangguan, sila'y hindi malaya. At tayong hindi nakakulong, tayo ang malaya. Pero pwede hong mangyari na ang mga nakakulong ang malaya at tayo naman ang nakabilanggo. Sa papanuhong pamaraan, sabi sa ating ebanghelyo, kung kayo ay alipin ng kasalanan, kayo din ay nakabilanggo. Tunay nga naman na kapag pinairal natin sa ating buhay, pinangibabaw sa ating sarili ang mga kasalanan, hindi ho tayo nagiging tunay na malaya. Dalawang bagay ho ang kalayaan. Freedom from at freedom to. Ano yung freedom from? Sa pag ninilay natin sa ating sarili, inaamin natin yung atin hong mga flaws, yun hong ating mga weaknesses, yung ating mga kasalanan, at napagnilayan ho natin na ako ay hindi karapat-dapat. Kaya ngayon nung panahon ng Kwaresma, pagbabalik loob, laging iniisip natin ako ay makasalanan. Kailangan hindi ako matali dito. Kailangan ko kay maging malaya. At yan ho ang tinatawag na freedom to. It is our commitment na ang turo ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, yan ang aking susundin. Kaya pasin ho ninyo, yun ang mga taong nakapangumpisal, ang gaan ng pakaramdam. Salamat at nakapangumpisal. Nung tao na dati ang sama-sama ng loob, may kinikimkim, pero nakapangumpisal, gumaan ang loob. Yung mga tao na may kinikimkim pa rin na sama ng loob, hindi pa rin sila malaya. Yung mga tao pa rin na hanggang ngayon ay nandun pa rin ang galit, hindi pa rin sila malaya. Yung mga tao na alipin pa rin ng bisyo, hindi pa rin sila malaya. At yung mga mag-asawa ngayon, ang feeling nila hindi sila malaya. Ang feeling nila sila'y nakatali pa rin. Pero kung mabuti ang iyong ginagawa, kahit ikaw, may asawa na ikay malaya pa rin. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos upang maging malaya. Anong klaseng kalayaan? Kalayaan na gumawa ng mabuti. Sinasabi ng ilan, kalayaan ko to eh. There's no such thing as absolute freedom.
Ano yung absolute freedom? Kung ano yung gusto mo, isa lamang masusunod. Basta ginusto mo, ay gagawin mo. Wala ho tayong absolute freedom. Ano hong meron tayo? Responsible and relative freedom. At ano ho ito? Ikaw ay malaya na gumawa ng kabutihan. Ikaw ay malaya na sundin ang katotohanan. Ito ano sabi ng ating Panginoong Hesus dito. Tandaan ninyo, alipin ng kasalan ng lahat na nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sambayanan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Sabi ng mga Hudyo, si Abraham ang aming mga ninuno, iisang aming Diyos. Ano ba itong mga pinagsasabi mo? Sapagkat ito ay nakasanayan na nila. Mahirap ipaunawa, mahirap ipaliwanag. Sino ka ba para pagsalitaan kami ay alipin? Iisa lamang ho ang punto ng ating ebanghelyo. Huwag ho tayo magpaalipin sa kasalanan. Sapagkat pag tayo alipin ng kasalanan, kahit ikaw ay malaya physically, darating ang panahon, sasabihin mong, tama nga si Jesus. Kailangan kong alamin ang katotohanan na si Jesus ang tunay na magpapalaya sa aking buhay. Ang Diyos ang walang hanggang pinagmumula ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ng ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loob niyang matamo natin ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Iniling po namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa katas ng bukas, alak, inuming ng digay ng
Nalangin po kayo mga kapatid bating paghain ni kalagdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga naman namin sa iyo ang gagawing paghahain nang ibinigay upang aming may alay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin makamtan mula sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sa pakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo ang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, kaya't pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, niniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, sumuligan niyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sige, magpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo pong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at pinagbiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Ibigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos siya nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Palad po tayong lahat ang manginanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Saan kami tutungo? Kami makasalanan. Saan kami susunod? Rahas langit kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw, unang kanlungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang
pipilitin, kamali ay tutuwirin. Saan kami tutungo? Aming makasalanan. Saan kami susunod? Tahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mula, katarungan magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pangikihamo, lagi naming gamitin. Karahas ay pipilitin, kamali ay tutuwirin. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa panginabang namin kami yung binigyan ng kagaligan dulot ng aming pinagsaluhan. Itinaway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y niaalay na taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Padre kang sa nasabing nakasing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalang kami
tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang nito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, alas sa umaga, noon ay pinangiko ang iyong liwanag ang tatang lulubing sa'y Satanas, ako'y ililigtas. Iyong Tuhan, kaming nananamitan, at ang lupa, iyong pinapakan. Tulong mo'y ilawin sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang, naming mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong Tuhan, kaming nananamitan, at ang lupa, iyong pinapakan. Tulong mo'y ilawin sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Panalangin sa nobena. Mahal na inanalangin sa klolo, buhat sa krus ay binigay ka sa amin ni Jesus. Upang maging ina namin, ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa amang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Meron din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami na iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino bang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na magbabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili namin mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mo maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adikhain, ang mga adikhain na lahat na naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hiniling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kami makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit na sumakabilang buhay.
makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng mga sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ang katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi at ibalik sa Diyos ang lahat na nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan, naglalayo sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling namin pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wambikisi ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Cristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at uragain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magilim na pagpapala, tangi namin pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan. Nang matupad namin ang aming tungkulin, na gawing pugad at kapayapaan ang aming tahanan, tulad na iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, na sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina na laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng pinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina na laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kami makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging tapat kami sa mga ipinangako namin nang kami ay binyagan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi namin sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kaming araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos at sa iyo, Kristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa Kanya sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal at pagmamalasakit sa iba, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng pagkahangad sa sariling kapakanan na nakapipinsala sa iba, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming kakayanan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon na maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasan kaloob ng Diyos, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay na pagmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilanlin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kami pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming panalangin. Pangangailangan. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa kuyanon. Di naisang kayamanan, at tuwang na
pasasalamat. Panginoong Jesucristo, nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalulugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pakasundin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan namin lubos ang aming mga kasalanan at panibiguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin na laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobeno sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay na iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kami sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming dalamhati upang iyong ipakalala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao na iyong tulong. Magilim mong dinggin ang aming panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Puno ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming nakasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.